Hello at welcome ulit mga kaibigan sa Usual na Truth. At ito naman po ulit si Erwin Silva, ang inyong lingkod. Sa atin naman po mga kaibigan, tignan ang isang video na isa namang paninira about sa Word of God. Na nagsasabi siya na ang Word of God was the most confused book in the world, no? So atin pong tignan ang video at saka atin pong unawain at ano po ang ating masasabi ito mga kaibigan sa video ito. Watch this. If after watching this video, you still fail to see that the Bible is the most confused book on earth, just know that your brain has been damaged beyond repair. Quickly, Psalm 139 from verse 7 to 10, it says, and I abridge, "Where can I hide from your spirit? Where can I go from your presence? If I ascend into heaven, behold, you are there. If I make my bed in hell, still you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the outermost parts of the sea, even there your right hand will hold me. If I hide in the darkness shall be as the light unto me." This passage establishes the omnipresence of God. It clearly states that God is everywhere. And the principle of omnipresence suggests that God is everywhere at the same time with the same intensity. He is not here in part and there in another part. He is fully here, fully there, fully everywhere at the same time. This is a fundamental of Christian doctrine that cannot be disputed. The Christian faith is built on this doctrine of the omnipresence of God. It means God knows everything because he is everywhere at the same time with the same intensity. That is beautiful. Now look at the passage in Genesis chapter 18 from verse 20. The Bible says Abraham was having a conversation with God. And God said, "I have heard complaints about Sodom and Gomorrah, that their sin is grievous. I want to go there by myself and verify if it is true." Pause for a minute. Think about it. This same God, who is everywhere at the same time with the same intensity, now is acting like someone who is distant, receiving reports about the city of Sodom and Gomorrah to a point where he wants to go and verify. Where is he coming from? He wants to go and verify if the reports are true. This very passage defeats the principle of the omnipresence of God, because a God who is omnipresent cannot be hearing reports. He is supposed to be in Sodom and Gomorrah at the same time. He's supposed to know what is going on there because he is everywhere at the same time with the same intensity. Now, Christians, I want you to answer me. How can a God who is omnipresent now say he is going to verify the reports that he has been receiving about the city of Sodom and Gomorrah? Is your God truly omnipresent or not? Is it not evident that the Bible is the most confused book on earth? How else do you want me to show you that that document is a corrupt book? It is a confused book. It cannot be the word of God. It was cooked up by man for the purpose of control and manipulation. Open your brains and think. Sa inyo po mga kaibigan, yung Psalms 139 po, kinunik niya po doon sa story kung saan si Abraham at saka yung Panginoon ay nag-uusap about Sodom and Gomorrah. So kasi mga kaibigan, itong mga taong ito, para silang mga chismoso at chismosa. Hinahanapan nila yung isang taong tinichismis nila, hinahanapan nila ng mali, na wala namang mali. At para sa kanila, yung ginagawa ng isang tao ay mali na, no, by stating ng mga malinding mga speculation. So ganito rin itong mga taong to, no, nahanapan nila ng mali ang Biblia na wala naman talagang mali. At saka yung lahat ng binabasa nila para sa kanila ay mali dahil po negative na po lahat yung kanilang lumalabas sa kanilang brain about God, no? So kaya po lahat na pong binabasa nila ay mali na kaagad. Hindi pa nga nila nakuha yung buod ng ganong kwento. Conclude na lang sila na ang book daw of the o yung Bible daw is the corrupt or confused book on earth, no? So ito kasi mga kaibigan, no, ginagamit po kasi nila yung mga talata, kinonek-connect po nila yung mga talata na hindi naman yun ang buod, no, o ibig sabihin ng talata, no?
So yung talata po kasi doon sa chapter Psalms 139, no? Wag po ninyong i-connect doon sa story about Sodom and Gomorrah. Kasi po yung story of Sodom and Gomorrah was yung pag-usap ng Panginoon sa kay Abraham was yung tawag natin mga kaibigan, figurative speech po 'yan, no? Kung ano po ang magaganap on the future, no? Kasi po si Abraham doon sa Genesis chapter 18, parang ini-illustrate siya ng Panginoon na siya po si Jesucristo na namamagitan sa mga sinners. Yung mga sinners na yun, that is Sodoma and Gomorrah, no? So, atin pong basahin mga kaibigan yung verse niyan, no? At babalikan po natin yung kanyang sinasabi na kumo-conflict daw yung Psalms chapter 139 at saka itong Genesis chapter 18. So, tingnan muna natin mga kaibigan, no, kung ano yung sinabi ni Abraham sa Panginoon, kung bakit nasabi ko na ito po ay figurative speech na nagtuturo sa atin on the future. Ibig sabihin, in the presence natin ngayon, mga kaibigan, no? Ito po ang sabi diyan, "And Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure, there be 50 righteous within the city." Sa Sodom and Gomorrah, may 50 righteous daw doon. "Wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein?" Sabi ng ni Abraham, papaano Panginoon pag meron pong 50 tao doon na righteous? Susunugin mo pa yung Sodoma and Gomorrah at hindi po niyo bibigyan ng pagkataon o ililigtas yung 50 righteous na yun? Anong sabi ng Panginoon? Shortcut na lang po natin mga kaibigan. In verse 26. Ito po ang pagkasabi ng Panginoon. "And the Lord said, If I found in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake." So kung nakita daw ang Panginoon na 50 lang katao doon, na righteous, so hindi niya po susunugin yung Sodoma and Gomorrah. Pero mga kaibigan, isinerealisay po lahat ito ni Abraham. Papaano po Panginoon, i-shortcut na natin po yung story na 'to kasi mahaba po ang story na 'to, 'no? Ito pong sabi ni Abraham again, at the last, 'no, last niya yang sinabi sa Panginoon. "And he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once," no? Ito na sabi ni Abraham. "Peradventure, 10 shall be found there," and he said, I will not destroy the 10 for I will not destroy it for the 10's sake, no? So sabi ni Abraham, kung may 10 daw tao doon na righteous, i-destroy mo ba yung city? Sabi ng Panginoon, kung may 10 doon na righteous, hindi niya i-destroy. So dito na po nag-stop yung conversation nila. Paano ko po nasabi na ito po ay future application, no? O sa atin ngayon ay na-fulfill ito? Because sabi ko nga, ini-illustrate ng Panginoon na si Abraham was like Christ na namamagitan sa atin from God, no? Kasi po, yung mga Israelites nung paglabas nila sa wilderness up to establish yung kingdom of Israel, no, hanggang sa naging captive sila doon sa Babylonia in 70 years, wala pa pong Old Testament na book. There's only Torah pa lang po, no? So yung Torah was the basis ng kanilang faith po yon. At isa na po ito, no? Yung illustration ng Panginoon na si Abraham there will come na may isang taong mamamagitan sa atin ngayon. Siya po si Jesucristo, no? At yan po na-fulfill sa atin ngayon kasi po meron na pong Old and New Testament, no? At yan po ang ibinigay ng passage ni San Pablo sa unang Timoteo, no? Bakit nawala? Okay, ito. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo sa kay Timoteo, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ." No? So meron po na namamagitan sa atin ngayon. Yan po si Jesucristo. At yung pinakita po doon sa Genesis chapter 18, yun po ang illustration ng Panginoon sa mga Israelites na time will come, there will be a man came from heaven, no, na mamamagitan sa atin. At yun na nga ang fulfillment ngayon. Christ na namamagitan sa atin ngayon. So hindi po issue doon ang omnipresence ng Panginoon, no?
papaano po mai-illustrate ng Panginoon yung gagawin niya on the future sa atin ngayon, in the presente sa atin ngayon, 'no, na mayroong mabanggit ang tao sa atin between God and man kung hindi siya bababa doon sa langit at makipag-usap kay Abraham. So, paano niya yung mai-illustrate? Yan po ang sinabi ko kanina, itong mga tao 'to parang mga tsismoso na gumagawa ng istoryang mali na wala naman talagang mali. Sila lang ang gumagawa ng mali by their own interpretation, 'no? Hindi po nila ini-interpret yung Bible based on the Bible interpretation. Ini-interpret po nila yung Bible based on their interpretation. Mga figurative speech po yun, mga kaibigan. Hindi po yun tinatawag na issue, yung omnipresence ng Panginoon dito. At sabi pa niya, papaano daw yung omnipresence of God na kailangan pa niyang bumaba dito sa lupa at titingnan yung nangyari doon sa Sodoma and Gomorrah kung totoo nga ba yung report niya. Bakit namatay na naman 'to? So tingnan po natin mga kaibigan 'no, dito po, 'no? Papaano po, papaano po 'no, bakit po bumaba pa yung Panginoon at saka sabihin nila na para makipag-usap at, titingnan niya kung totoo nga ba yung report na nakalap ng Panginoon. Kasi po dun sa langit mga kaibigan 'no, yung mga angels po dun hindi po sitting pretty lang dun. Sila po ay meron ding dong gawain. At yung gawain po nila ito po mababasa po natin dito sa Genesis 'no, ah chapter 18, no, verse 20 to 21, ito pong sabi niya, "And the Lord said, because the city of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is grievous, I will go down and see whether they have done altogether according to the cry of it which is come unto me, and if not, I will know." So ito pong sabi niya, no? Ito pong sabi niya na bakit kailangan bumababa ng Panginoon para tingnan yung nangyari sa Sodoma and Gomorrah at saka i-ko-confirm kung tama nga ba yung nakuhang report ng Panginoon. Yun nga mga kaibigan, nasabi ko kanina, na yung mga angels doon sa langit ay meron pong gawain. Hindi po sitting pretty yung mga angels doon. At ito nga po 'no, binigay sa atin ni Jacob 'no, in Genesis chapter 28 verse 12, ito po nakita ni Jacob doon sa langit nung siya po ay na siya po ay tumakas doon sa kanilang bahay kasi po papatayin siya ni Esau, 'no, ito po ang sabi ni Jacob nung siya po ay natutulog doon sa Bethel. "And he dreamed, and behold, the ladder sit up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it." So, ibig sabihin meron pong ginagawang mga angels, descending and ascending on earth. Bakit po nila ginagawa yun? Kasi po mga kaibigan, nire-record po ng mga angels kung ano po yung ating ginagawa ngayon. Even though alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon kung ano itong ginagawa natin ngayon dito. Pero, based on the ano kasi ng Panginoon, based on the principle, yung heaven kasi was an organized place po yan mga kaibigan. Hindi po sitting pretty yung mga angels doon. May ginagawa sila doon for our salvation. At yung mga angels na yon, kung inyo pong makita doon sa story ni Abraham, meron pong two angels doon. Isa po yung God doon, which is Jesus Christ, no? May dalawang angel po doon. At yung dalawang angel na yon, yun po ang kanyang ipinadala doon sa Sodoma and Gomorrah para tignan kung ano ang nangyayari doon. Doon po yung illustration nito ni Jacob, the Jacob's dream. May bumaba na mga angels para i-confirm kung ano po ang nangyayari dito sa lupa. Hindi dahil po na hindi alam ng Panginoon. No? Kasi po yung angel na yun, yung descending and ascending from earth to earth, no? That is the witness on the judgment day. Sila po ang magiging witness, kaya po yung pag-judge ng Panginoon ay tama po, patas po. Nakikita nyo yung judgment ng Panginoon doon sa Sodoma and Gomorrah? Gusto niyang i-confirm muna. Yan po kasi yung totoong may judgment. Iko-confirm muna kung totoo o hindi yung nangyayari. Hindi mo pa nga nakita, hindi mo pa na-confirm kung ano talaga yung nangyayari, no? I-judge mo na hahatulan mo na agad yung tao. Hindi po gano'n yung Panginoon. Talagang nag-i-effort din ang Panginoon kung whether whether true or not, no, ipinapakita niya po na kahit siya po ay nag-i-effort din to investigate our tayo pong mga tao. No, ini-investigate po niya tayo, no, kung totoo o mali. Nakita niyo 'yan?
Yan ang ating Panginoon. Hindi po basta-basta na nag-judge. There was a basis yung kanyang judgment. Ito ba, may totoo ba na record sa Biblia na ganyan ba ang gagawin in the future? Na yung mga angels ihaharap on judgment seat para sa paglilitis sa atin? Meron. Ito po. Kasi po itong mga tao to, dalawang chapter lang, ilang verse lang yung binabasihan, at saka conclude na kaagad. Hindi pa nga nila yung in-study yung buong Biblia. Ito po sabi ng Biblia dyan sa Daniel 7 verse 10. A fiery stream issue and came forth before him, thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. Mga angel pa to, mga kaibigan? Of course, mga angel ito. At yan po mababasa dyan sa Revelation chapter 5 verse 11. Ito po pagkasabi, and I heard the voice of many angels round about the throne of the beast and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Yan po. Yung nakita po doon sa Daniel chapter 7 verse 10, yan po ang mga angels at yan po ang bilang nila. 1,000 times 10,000 and thousands of thousands. So, totoo nga ba na sila po ay nandyan po, presence po ba sila on Judgment Day? Of course, meron. Kung i-continue po natin yung Daniel chapter 7 verse 10. The judgment was set and the books were open. Yun po ang ibig sabihin nun sa story ni Abraham. Hindi po yun issue yung omnipresent and omniscient ng Panginoon. Hindi illustrate lang po ng Panginoon na time will come, ano po ang mangyayari on the Judgment Day. Kasi po mga kaibigan, in-illustrate po doon na yung Sodoma and Gomorrah masyado na pong malupit, masyado na pong makasalanan ang mga tao yun doon. Kasi po mga kaibigan, nare-record din po sa Biblia na in the future, yung ating pong mundo ngayon magiging kagaya ng Sodoma and Gomorrah. Tingnan niyo po mga kaibigan, no? Ito po, and turning the city of Sodom and Gomorrah in ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. In the future po mga kaibigan, yung ating mundo ngayon magiging Sodom and Gomorrah na, at yung nangyari doon sa Sodom and Gomorrah, yun din ang mangyayari on the future sa atin, yung mga ungodly na yan. So, illustration po kung ano talaga yung judgment na nangyayari. Ito rin po, sabi dyan sa Psalms, no? Sa Psalms, bakit nagkaganon na? Okay, ito na po. Sa Psalms chapter 139, ito po ang pagkasabi, no, ng Panginoon. Hindi niya po nabasa to, no? Hindi niya po nabasa ito. Kasi po sa Psalms 139, doon po kung paano po ginawa yung tao, no? Kahit saan po nandoon ang Panginoon. At sa huli po, meron pong judgment doon. Sa Psalms 139, verse 19, hindi niya lang po ito binasa. Ito yung hindi niya binasa na kinunik niya doon sa Genesis chapter 18. Ito sana yung basahin niya at ikunik niya doon sa Genesis 18. Mas kaya-aya pa. Hindi po yung omnipresence and omniscience ng Panginoon, ikinunik niya doon sa Genesis 18. Hindi po mali po yung kanyang illustration. Ito po yung tamang illustration sana na ikukunik niyo doon sa Genesis chapter 18. Ito po pagsabi, surely thou wilt slay the weak, O God. Papatayin po talaga ng Panginoon yung mga masasamang tao. Bakit masama ba? Ganun ba kasama sa kanila? Kasi po sa kanila kasi itong negro to, may iba po siyang mga video na sabi niya masyadong masama yung Panginoon kasi po pinapatay po ng Panginoon yung mga tao. Hindi po pinapatay yung Panginoon yung mga tao na walang dahilan. Bakit sinabi ni King David in Psalms 139 verse 19 na papatayin ng Panginoon ang mga tao? Kasi po, nandiyan mismo sa talata. Kasi po sila na po ay makasalanan kagaya ng Sodoma and Gomorrah. Ito pa yung sabi ng Panginoon dyan. Patuloy na sa verse 20. For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain. Kagaya ng ginawa ng nigrong to, na nagsasabi siya ng mga kasinungalingan sa Panginoon.
at nilalapastanganan niya yung pangalan ng Panginoon by saying the Word of God was a confused book all. Was the confused book of the earth. Ito po yung mangyayari sa kanya. Isi-slay siya, papatayin siya ng Panginoon kasi po nagsasabi siya ng mga kasinungalingan sa Panginoon. Sana ito yung kinunik mo doon sa Genesis 18, mas kaaya-aya pa. Kaya po mga kaibigan, no, yung Psalms 138, 139 mo, huwag niyo pong i-connect doon sa Genesis chapter 18. Hindi po 'yun issue yung omnipresence and omniscience po ng Panginoon doon sa Genesis chapter 18. That's what's an illustration po 'yun na habang may buhay pa yung tao, habang wala pa yung judgment day, meron na pong namamagitan sa atin. Meron pa pong namamagitan sa atin ngayon, no? At 'yun, yung pagkatapos ng pamamagitan ng Panginoon sa atin ngayon, ang illustration doon sa Genesis 18 ay meron pong judgment day na magaganap. At yan po ang nangyari sa Sodoma and Gomorrah at mangyayari din po in the future sa atin pag wala na pong taong namamagitan sa atin doon sa langit, that was Jesus Christ. No? Kaya po hindi po issue ang omnipresence doon at saka omniscience. Kaya po mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, we have to study what is in the Word of God para hindi po tayo malindang ng mga taong ito. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.